Good evening po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-54 day na ating sharing ng devotion. At syempre, pahinga na inyong lingkod. And thanks God, dahil ngayon ay isa na namang Friday, end of the week. At bukas ay Sabado na naman at marami na naman tayong gagawing bath. Salamat po sa Diyos sa kalakasan at napagtagumpayan natin ang isang buong araw na trabaho. At bago po yan, huwag natin kakalimutan ang manalangin sa ating Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami Panginoon dahil sa isang buong araw na naging productive Panginoon at nagawa namin ang aming mga dapat gawin Panginoon. Dalangin po namin Panginoon, lagi ninyo kaming alam namin na lagi namin kayong kasama Panginoon sapagkat kayo nasa puso at isip namin Panginoon at naghahari dito Panginoon. Dalangin po namin na ang patuloy na pagbibigay ninyo ng karunungan Panginoon na nagmumula sa inyo Panginoon at lakas Panginoon ay pinagkakaloob sa amin upang ang bawat mga gagawin Panginoon kagaya ng pagbubulay-bulay na ito na inyong salita Panginoon ay laging may gabay ninyo ng banal na espiritu at upang maipakilala sa maraming tao Panginoon ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus upang tubusin ang aming kasalanan Panginoon. At anuman po ang mga panalangin Panginoon ng aking mga kasamang nakikinig at nanonood dito Panginoon, alam ko Panginoon na ito ibinigay at pinagkaloob niyo na sa kanila Panginoon. At alam din po namin Panginoon na kayo lang ang may kakayahan Panginoon na hipuin ang puso ng bawat isa Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga salita na kanilang mapapakinggan o mababasa Panginoon. Kayo po ang siyang maghari Panginoon at laging maitataas namin sa aming ginagawang ito Panginoon at ang inyong lingkod Panginoon ay manatiling nasa pinakamababa Panginoon upang ang inyong glory Panginoon, ang inyong kaluwalhatian ang siyang maghari Panginoon at hindi ako Panginoon. At muli binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So natapos na tayo sa topic about sa binasbasan ni Jesus ang mga maliliit na bata. And matatandaan ko lang nung mga bata pa kami ay dahil lagi-lagi tayong nag-DVBS or DVCS is merong may kantang Jesus loves the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Siyempre may Tagalog din. Mahal ni Jesus ang bata sa buong sanlibutan, maputi o maitim, merde o kayumanggi, lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Ayan, kaya wag natin kakalimutan na mahal tayo ng Diyos. Ayan, ano man ang mga pinagdadaanan natin, ano man ang edad natin ngayon na naabot, ay lagi nating tatandaan na nariyan lagi ang Diyos at nakikita ang mga ginagawa natin at ating iniisip. Well, ang ating pong topic ngayon ay makikita natin sa Lucas 18:18. Double 18, di ba? Ang topic po dito ay ang lalaking mayaman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Message: dito naman ay pag-uusapan ang tungkol sa isang lalaking mayaman. Dahil ito daw ay pinuno ng isang bayan at nagtanong kay Jesus kung ano daw ang dapat niyang gawin para makamit ang buhay na walang hanggan. Application: bihira sa mga tao ngayon ang magtatanong gaya nito na kung paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil madalas na ang mga tao ay abala sa maraming bagay o ginagawa gaya ng pag-aaral, pagtatrabaho, paglalaro o pagsasaya at kumita ng maraming pera, na halos wala na silang oras para magbasa, makinig, magdasal, magbulay-bulay ng salita ng Diyos at makipag-usap dito o makapag-usap sa Diyos. Dahil walang kakontentuhan ang tao sa kung anong mayroon siya, laging may hinahanap, laging naghahangad ng mas marami pa. Kaya nga, kung pinagkalooban tayo ng Diyos ng tapang at lakas ng loob para ipakilala siya, ang bugtong na anak niyang si Jesus at ang banal na espiritu at kaligtasan, ay ipamalita at ibahagi natin ito sa iba,
nang makamit nila ang buhay na walang hanggan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ang topic dito ay tungkol sa lalaking mayaman or kahit hindi siya lalaki. Halimbawa, ano na lang natin sa panahon natin ngayon, di ba? Babae o lalaki man, basta mayaman. Ayan, ibig sabihin, maraming pag-aari, makapangyarihan, maimpluwensya, maraming mga kasosyo or kasama sa negosyo, di ba? So, dito, ang sa tanong niya is kung paano niya makakamit ang buhay na walang hanggan. So, alam naman natin, tayong mga tumanggap na sa ating Panginoong Yesus, ay alam natin na nakamit na natin ang buhay na walang hanggan. We are justified, we are righteous, at tayo ay nakalulugod na sa paningin ng ating Panginoong Diyos dahil nagpalinis tayo sa dugo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. So, ayun na nga, pag-usapan natin yung tungkol sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Dahil, di ba, sa sobrang high-tech ng ating technology, karamihan na talaga ng mga tao ngayon ay hindi na ginagawa yung kagaya ng dati. Sabi nga nila, great advantage daw yung sumasakay sa mga tumba-tumba. Kumbaga yung mga lola-lola namin noon, meron silang mga ganon tumba-tumba kasi maganda daw yun para sa ating psychological dahil nakakapag-isip-isip ka or kumbaga napapahinga yung isip mo para halimbawa yung nangyari sa isang buong araw, iisip-isipin mo habang ikaw ay tumutumba-tumba, di ba? Tapos may iba naman na yung duyan, yung sumasakay sa duyan. Maganda din yan kasi kumbaga nare-relax ka and nakakapagpahipahinga ka. Eh ngayon kasi simula pagkagising pa lang ng mga tao, di ba? Ang una na agad titingnan ng bawat tao ay ang kanilang mga gadget, lalo na ang cellphone. Siyempre, lalong-lalo ako dahil OFW, kailangan kong makita yung oras dahil baka mamaya nagising ako ng alangan oras, eh hindi pa naman oras ng gising. Oras ng gising, diba? So, yun talaga yung pinaka-chinecheck ko sa aking cellphone kapag ako yung nagising sa anytime, ayan, para makita ko kung anong oras na, diba? And hindi naman ako nag-a-alarm kasi ang aking katawan ay body clock. But ayun, so sobrang kaabala ng mga tao, especially sa mga social media, ay wala na silang time para mag-quiet time or yung tahimik na moment or nakapahingang moment ng pakikipag-usap sa ating Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko, ina-encourage ko ang bawat isa sa inyo na kung any form of Bible na mayroon kayo and any preacher na inyong nais pakinggan, ayan, especially if you know that they are Bible-based and talagang pwede nyo tignan din yung mga Bible verse na sinasabi nila or binabanggit upang kayo din mismo ay makapag-reflection or kumbaga magkaroon din kayo ng pansariling pag-aaral kung ano yung naiintindihan ninyo sa inyong binasang verse. Kaya nga 'di ba, we decided na bawat araw isa-isang Bible verses lang para madaling kabisaduhin and at the same time ay mabilis lang nating maiintindihan or matatapos ang isang topic. So ayun nga, 'di ba? So alam naman natin that we can have an eternal life pag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay and ang ginagawa na natin ng mga bagay ay hindi yung mga masasama, kundi yung alam natin na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Yan yung pagtulong sa ating kapwa and pagmamahal sa ating kapwa, pagpapatawad, and yung any form na pwede mo silang matulungan, halimbawa pagsunod sa mga utos nila, especially sa mga anak, 'di ba? Dahil naging topic natin yung tungkol sa mga bata, mga anak ay dapat sundin ang kanilang mga magulang, especially kung alam nila na makakabuti naman yung ipinapayo sa kanila ng kanilang mga magulang, especially sa pag-aaral, sa mga gawaing bahay, 'di ba? Kasi hindi naman pahabang buhay na kasama nyo bilang mga anak ang inyong mga magulang kagaya kami. Wala na yung tatay namin, di ba? Pero nandyan pa yung nanay namin. Kaya thanks God, meron pa rin kaming kasama na magulang namin sa buhay. May iba na ulila na, di ba? Pero doon mo makikita na hindi natin pwedeng pakamahalin
Ayan, di ba yung iba, pag mayaman ka, mahal mo yung pera mo. Kaya ang ginagawa ko, kagaya na lang, example ko na lang mga amo dito sa Hong Kong, di ba? Karamihan ng mga amo dito is sobrang iniingatan talaga nila yung kanilang mga mamahaling gamit, maraming pera, mga sasakyan, mga bahay, hindi nila hinahayaan na may mga pumasok na mga magnanakaw, di ba? Or mga masasamang loob or mga masasamang tao. So, dun mo makikita na kapag may mas minahal kasi tayo ng higit kaysa sa Diyos, lagi nating tatandaan, ang pinakauna na dapat mahalin po natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Pumapangalawa lang yung asawa, pamilya, magulang, mga kapatid, mga anak. Ayan. Kailangan po, kapag nagmahal tayo, yung 100% natin kay God. Kung halimbawa, sa ating asawa o mga anak or mga magulang, magbibigay lang tayo ng at least mga, kayo, depende kung anong desisyon nyo. Ako kasi, bilang desisyon ko sa sarili ko, kapag nagmahal ba, ang asawa ko, ang mga anak ko, puro mga 50% lang yung binibigay ko na pagmamahal. Kumbaga, pantay-pantay. Pantay-pantay na level. Kasi yung ibang pagmamahal, inilalabi ko rin para sa sarili ko dahil, syempre, hindi natin masasabi kung kailan sila or ako kukunin ng Diyos, diba? Kaya ang ginagawa ko is balance lang or tamang level lang ng pagmamahal yung ibinibigay ko sa kanila. Pero yung highest love ko and adoration at pagsamba ay para lamang sa ating Diyos. So, para, kung halimbawa, syempre, hindi mo naman masasabi, di ba, na sino man ang mauna at lahat naman tayo ay yun ang kahantungan, ang mamatay ang ating physical na katawan at ito ay magbalik sa lupa at ang ating espiritu ay babalik naman sa ating Diyos, di ba? Na kung saan masaktan man, kagaya kami nung pagkawala ng tatay namin, sobrang sakit talaga dahil syempre biglaan. Tapos hindi kami makapaniwala dahil nga ang saya-saya namin pagkalabas niya sa ospital, 'di ba? And pinag-pray pa namin siya sa church. And kami kahit mismo personal na pinag-pray namin para gumaling na siya at makalabas na siya sa ospital. And then, na nakalabas siya sa ospital is sobrang saya namin, 'di ba? And yun na lang, nagulat na lang kami na kinabukasan ay kinuha na pala siya ni Lord. Yun yung kasi masasabi mo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos o yung mahal natin sa buhay. Kaya hanggat maaari ay ibigay na natin yung pagmamahal natin, pag-unawa, pagpapatawad, and huwag nating husgahan ng ating kapwa sa kung ano man yung mga nakikita or ano natin, di ba? Na kung saan, para kung bawat araw meron nagkakasala sa iyo at ikaw din ay nagkakasala, repent and we forgive, kasi hindi natin alam kung kinabukasan ay may pagkakataon pa ba tayo para makita sila, makausap sila, maka-communicate sila, 'di ba? So sa kung ngayon, ayan, yung kung ano yung ngayon is bago ka matulog ay hingi mo na ng tawad, patawarin mo na, 'di ba? Mahalin mo na, alagaan mo na, 'di ba? Or tulungan mo na, kasi bawat na naaksayang oras, din na natin mababalik yun. Kumbaga, kailangan move forward tayo sa panibagong araw o oras na darating. Ayun, sobrang naging masakit man siguro nung pinakaunang araw na malaman namin na wala yung tatay ko. Sobrang sakit. Pero nung mga sumunod na araw na natanggap ko na, dahil sabi ko nga, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi pinahiram niya sa amin for 52 years yung tatay ko. Tapos hindi lang kami yung naalagaan niya bilang mga anak, pati yung mga apo niya, 'di ba? Sobrang naging malapit din sa kanya. And maraming tao na natulungan yung tatay namin. Kaya kahit nung namatay siya, nakita namin na napakaraming nagmamahal at na-inspire na mga buhay dahil sa buhay ng tatay ko, kasi napaka matulungin niyan. Ayan. Talagang kung sa taong napakaraming talento at kayang gawin yan na, si tatay na talaga yung pinaka-the best. Pero maganda lang, tinuruan niya kami at tinrain niya kami dun sa mga bagay na dapat namin matutunan para kung sakali man, 'di ba, na tatanda nga siya o mawawala siya, is kaya pa rin namin makatayo sa sarili naming paa, na bit-bit namin yung mga aral, mga karunungan, mga kalakasan na ipinagkaloob or itinuro niya sa amin
bilang mga individual ng mga bata pa kami hanggang sa paglaki namin, di ba? And yun, syempre, babaunin namin at maaari din naming ibahagi sa aming kapwa o sa aming mga anak o sa aming magiging mga apo at saka apu-apuhan, di ba? So, hindi natatapos yung cycle ng mga ipinamanang mga mabubuting bagay ng aming mga magulang dahil ito ay ipapamana din namin sa aming mga anak, 'di ba? Sabi nga, wala tayong greatest na pamana sa ating mga magiging anak o kaapu-apuan kundi ang kabutihang asal, pananampalataya sa Diyos. Bonus na lang na bigyan ng Diyos ng karunungan at talino ang ating mga anak o ating mga apo. But lalong higit sa lahat, pinaka dapat nating ipamana sa kanila ay yung makilala nila at tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos o tagapagligtas ng upang sila din kung darating din sila sa moment ng buhay nila na magkakaroon sila ng sariling pamilya at mga apo din ay sila din ay ipapamana or ipapahayag din nila yung mga natutunan nila sa atin bilang mga magulang, bilang mga kapamilya or mga kaibigan, 'di ba? Yun, mamuhay tayo to inspire others and maging mabuting ehemplo na kung saan ay makikita ng ating kapwa na sumasa atin ng ating Panginoong Diyos sa ating kilos, sa ating pananalita at sa ating overall na pamumuhay, 'di ba? So I do hope sana po ay may natutunan kayo sa ating devotion ngayon and tayo po ay mag-close into prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon na kami ay makontento at maging masaya, Panginoon, kung ano man ang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At kung pagpapalain niyo pa kami, Panginoon, na mga kayamanan, Panginoon, ay nawa ay gamitin namin ito sa maayos, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, para maipantulong sa aming kapwa at hindi lamang para sa aming pansarili, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaalaman na aming natututunan sa bawat araw, Panginoon, na humuhubog sa amin upang masunod kayo, Panginoon, at from glory to glory ay makamit, Panginoon, ang Jesusness or kung ano ang mga iniwang halimbawa ng inyong anak na si Jesus nung siya ay nabubuhay pa dito sa daigdig, Panginoon. And alam po namin, Panginoon, na ang aming mga panalangin are yes and amen to you, Panginoon. At kung ito man ay hindi nararapat o hindi makakabuti sa amin, Panginoon, ay kailangan namin maghintay ng tamang pagkakataon, Panginoon, kung kailan ninyo ito ibibigay. Pero laging higit sa amin, Panginoon, na nangingibabaw, Panginoon, ang pagpapasalamat, Panginoon, at nawa alam namin, Panginoon, na bibigyan niyo pa kami ng araw ng bukas at marami pang bukas, Panginoon, upang magawa ang mga misyon na ibinibigay niyo sa amin upang makatulong, Panginoon, sa aming kapwa sa iba't ibang paraan na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Muli, pinupuri at tinadakila po namin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa lahat and God bless. Bye!